Ako si James Harrison, 45 taong gulang at naging isang news anchor ng BBC sa loob ng 18 taon. Tuwing umaga, gumigising ako sa maliit kong apartment sa Kensington, London, umiinom ng isang tasa ng itim na kape at binubuksan ang laptop para tingnan ang mga mainit na balita. Umiikot ang buhay ko sa newsroom, mga live camera at mga monitor na punong-puno ng rating numbers. Nakapag-ulat na ako ng mga malalaking balita mula sa halalan sa Amerika hanggang sa krisis sa gitnang silangan, ngunit wala pang balita ang nagpakagulat sa akin tulad ng 30 segundong video na natanggap ko kagabi. Galing ito sa team namin sa Maynila, kuha ang video sa cellphone camera sa loob ng isang tren ng LRT. Bahagyang may pag-alog ang kuha ngunit sapat na malinaw, punong-puno ang tren, siksikan ang mga tao. May isang lolo na mga 70 anyos na nakakapit sa handrail gamit ang nanginginig na kamay, nakakunot ang noo dahil sa pagod, at bigla, isang binata ang tumayo mula sa kanyang upuan. Nakasuot siya ng simple t-shirt at jeans, walang sinabing anuman, nagbigay lang siya ng isang magalang na pagtango at inanyayahan ang lolo na umupo. Ngumiti ang lolo bilang tugon, nagbigay ng tango, at umupo. Mula noon, nagsimulang tumayo ang mga tao sa paligid. Isang babae ang nagbigay ng tango sa binata, isa pang lalaki, nasa katanghaliang gulang, ang tumayo para sa isang buntis. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bakanteng upuan ay ipinasa-pasa tila isang maliit na alon na kumalat. Walang sumigaw ng utos, walang mga karatula, walang CCTV camera na nagpipilit. Tanging mga ngiti, mga pagtango at katahimikan na punong-puno ng pag-uunawa. Nagwakas ang video nang sumara ang pinto ng tren, eksaktong 30 segundo. Ipinadala ito ng team kasama ng isang maikling mensahe. Kuha ito ng isang pasaherong hapon kahapon sa istasyon ng Taft. Gusto naming i-ere mo. Pinanood ko ito ng 3 beses. Sa una, inakala kong staged ito. Sa pangalawa, nagduda ako kung ginawa ba ito ng mga Pilipino para sa pansin. Sa pangatlo, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa dibdib ko. Lumaki ako sa London. Dito, ang pagbiyahe sa subway ay isang digmaan. Lahat ay nakatingin sa kanilang phone screen, walang tumatayo para sa iba. Kung may matandang nakatayo, nagkukunwari lang silang hindi nakita. Nakita ko na ang isang lola na halos matumba, walang gumalaw. Ako mismo ay ginawa na rin iyon dahil nagmamadali, dahil pagod, dahil hindi ko yon responsibilidad. Ngunit sa video na ito, iba ang lahat. Tinawagan ko ang producer at nag-utos na i-ere ito ngayong gabi sa evening news. Nagbabala siya sa akin, James, baka masyadong cheesy yan. Baka isipin ng mga manonood na advertisement yan. Iginiit ko, hindi, balita ito. Ito ang kailangang makita ng mundo. Bago ang airing, sumulat ako ng maikling script. Ngayong gabi, mayroon kaming 30 segundong video mula sa Maynila, Pilipinas. Isang imahe na magpapahinto sa mundo. Walang voice-over na sapat para ilarawan ito. Hindi ko binanggit ang Pilipinas sa negatibong paraan, ngunit sa loob-loob ko, pareho pa rin ang iniisip ko. Ang Pilipinas sa paningin ko ay isang bansang punong-puno ng magulong balita. Traffic, hindi tiyak na politika, mga turistang nabibiktima ng scam. Inulat ko na ang mga balitang yan. Minsan, kinapanayam ko ang isang turistang British na naloko ng pera. Sabi niya, huwag kang pumunta. Delikado. Tumango ako, sumasang-ayon. Ngunit ng gabing iyon, nang ipalabas ang video, tahimik ang newsroom. Tiningnan ko ang monitor ang mga Pilipino na nagbibigay ng tango, ang mga taos pusong ngiti. Pakiramdam ko, nasampal ako. Pagkatapos ng palabas, sumabog ang social media. Ang kindness wave ay nag-trending pelum 1 sa Twitter. Dumagsa ang mga komento. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bakit wala nito sa London? Umiyak ako habang nanonood. Ngunit mayroon ding mga negatibong komento. Staged yan. Ginawa yan ng mga Pilipino para sa kamera. Paano magkakaroon ng ganitong kagandahang asal ang isang developing country? Nagkunot noo ako sa pagbasa. Mismo, ganyan din ang naisip ko. Kinabukasan, inutusan ako ng aking boss na lumipad patungong Maynila. James, alamin mo ang katotohanan. Kung totoo yan, gagawa tayo ng documentary. Kung hindi, ilalantad natin ang kasinungalingan. Ngumiti ako sa sarili sigurado. May hidden agenda yan.
Nag-book ako ng flight at sinabi sa sarili ko, ito ang pagkakataon para patunayan na tama ako. Ang Pilipinas ay hindi paraiso. Ito ay ang nakatagong katotohanan. Hindi ko alam na ang biyaheng ito ay magpapabago sa akin habang buhay. Umalis ang eroplano mula sa Heathrow. Tumingin ako sa bintana, naglaho ang London sa ulap. Pumikit ako at inisip ang 30 segundong video na yon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng tren ay umalingaw-ngaw sa ulo ko, tila isang babala o isang imbitasyon. Hindi ko pa alam, ngunit ang puso ko ay nagsimulang bumilis nang hindi ko namamalayan. Lumapag ang eroplano sa Naiya madaling araw. Lumabas ako ng pinto ng eroplano at sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin. Agad akong pinawisan. Mas malaki ang paliparan kaysa sa inaasahan ko. Mataas ang kisame at ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking salamin. Maraming wika ang nakasulat sa mga karatula kasama na ang malinaw na Ingles. Ngumiti ako sa sarili, ginawa siguro yan para sa mga turista. Habang naghihintay ng bagahe, binuksan ko ang phone ko. Mensahe mula sa boss. James, huwag mong kalimutang kunin ang interview ng mga tao sa video kung mahanap mo. Sumagot ako ng maikli. Paparating na. Lumabas ang malaki kong maleta. Kinaladkad ko ito, pumuslit sa gitna ng maraming tao. Siksikan, ngunit ang lahat ay maayos ang paglakad. Walang nagtutulakan, walang sumisigaw. Kakaiba. Sa London, sa Heathrow, siksikan ang mga tao na tila digmaan. Dito, mas tahimik. Dumaan ako sa immigration. Ngumiti ng malawak ang lady officer, nagbigay ng maliit na tango. Magandang araw po, welcome. Malinaw ang Ingles niya. Tumango ako, hindi sumagot. Sa loob-loob ko, sinanay siguro yan para sa mga reporter na tulad ko. Sumakay ako ng taxi. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang driver, binuksan ang pinto. Malinis ang kotse, mahina ang amoy ng pabango. Saan po ang punta ninyo, sir? Nakakaintindi siya ng Ingles. Sinabi ko ang pangalan ng hotel sa lugar ng Taft, EDSA. Tumango siya, nagpatugtog ng mahinang musika. Habang nagbibiyahe, tumingin ako sa labas ng bintana. Malawak ang kalsada, may traffic ngunit walang busina. Ang mga motorcycle driver ay sumisingit ngunit hindi mapanganib. Nagtanong ako, lagi bang traffic dito? Ngumiti siya. Medyo, gabi-gabi sir, pero sanay na po kami. Nagtanong pa ako, totoo ba yung video sa tren na nagpapaupo ng matanda? Mahina siyang tumawa. Opo sir, normal po yon. Hindi ako naniwala. Nagsasabi lang siguro yan para pasayahin ako. Nang makarating sa hotel, ang front desk staff ay nagbigay ng tango at ngumiti ng taos puso. Malinis ang kwarto, may view ng Maynila matatayog na gusali at ang ilog Pasig na umagos ng paikot-ikot. Naligo ako, binuksan ang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa MRT station ng Taft. Pupuntahan ko yan. Patutunayan ko ito ng sarili kong mga mata. Nang hapong iyon, sumakay ako ng tren sa istasyon malapit sa hotel. Bumili ako ng beep card. Siksikan ang mga tao ngunit may system ng pila sa pasukan. Walang sumisingit. Nakakapit ako sa rail, tumingin sa paligid. Karamihan sa mga tao ay nakatingin sa phone, mga estudyante, office worker, turista. Dumating ang tren, bumukas ang pinto. Maayos ang pagbaba ng mga tao, maayos ang pagpasok. Tumayo ako sa gitna. May isang lola na nakatayo malapit sa akin, may dalang cloth bag. Tiningnan ko, naghihintay. Isang dalaga ang tumayo, nagbigay ng tango at inanyayahan ang lola na umupo. Ngumiti ang lola at umupo. At nagsimulang tumayo ang iba. Isang binata ang nagbigay ng upuan sa isang buntis. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagbigay sa isang bata. Sa loob ng ilang minuto, ang mga upuan ay ipinasa-pasa. Nakatayo ako, tulala. Hindi lang isang beses. Nangyari ito ng paulit-ulit, istasyon pagkatapos ng istasyon. Walang kamera, walang naguutos, tanging ngiti at pagtango. Pakiramdam ko, binagok ang ulo ko. Ito ang nakita ko sa video, ngunit ito ang katotohanan. Kinuha ko ang phone ko, nanginginig ang kamay, at nag-video. Pagbalik sa hotel, pinanood ko ang video na kinunan ko eksaktong katulad ng dati. Tinawagan ko ang producer. Totoo ito, tanong niya. Sigurado ka? Nang gabing iyon,
Naglakad ako sa lugar ng Taft. Ang kalye ay tila isang pedestrian lane. Ang amoy ng street food, lumpia at kwek-kwek ay umalingaw-ngaw. Bumili ako ng lumpia, mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti ang tindera, masarap po ba? Tumango ako. Sa loob-loob ko, nagdududa pa rin ako. Bukas, interview ko ang mga tao sa video kung mahanap ko. Hindi ko alam na nagsisimula pa lang ang biyaheng ito at unti-unti akong mawawalan ng mga pader sa puso ko. Ang tunog ng tren ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, tila isang imbitasyon para buksan ko ang aking puso. Hindi pa ako handa, ngunit ang puso ko ay nagsisimula ng bumukas nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, maaga akong gumising, ang kape sa hotel ay matapang. Binuksan ko ang laptop at naghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa orihinal na video. Ang nagkuha ay isang Hapon na nagngangalang Takashi. In-upload niya ito sa YouTube, libo-libo ang komento. Nag-email ako. Mabilis siyang sumagot. Nandito po ako sa Maynila. Pwede tayong magkita. Nagkita kami sa istasyon ng Taft. Sa ganap na 1 p.m., sumakay ako ng tren. Siksikan pa rin tulad ng dati, ngunit ngayon mas napansin ko. May mga karatula, pakiusap, magbigay daan sa mga senior citizen, bata at buntis. May mga cute na cartoon na larawan. Ngumiti ako ng may pagdududa dahil siguro sa karatula na ito, hindi dahil sa puso. Nakarating ako sa istasyon. Naghihintay si Takashi, isang lalaking Hapon na nasa 40 anyos, nakasuot ng maayos, nakangiti ng malawak, nagbigay ng tango. Magandang araw po, tumango ako bilang tugon. Umupo kami sa isang coffee shop malapit. Nagkuwento siya, nagbabakasyon ako. Nang araw na yon, sumakay ako ng tren at nakita ko ang nangyari kaya kinunan ko. Nagtanong ako, bakit mo kinunan? Ngumiti siya, sa Japan, may mga kaugalian kami pero iba rito. Ginagawa ng mga Pilipino mula sa puso, hindi dahil sa batas. Nagkunot noo ako. Sigurado ka? Hindi dahil sa kamera? Tumawa siya. Walang kamera sir, lihim ang kuha ko. Binuksan niya ang phone at pinakita ang orihinal na video, mas mahaba sa 30 segundo. Malinaw na nakita ang binata na tumayo, nagbigay ng tango, ang lolo na umupo, at ang alon ng pagmamalasakit na kumalat. Pinanood ko ulit, bumilis ang tibok ng puso ko. Nagtanong pa ako, bakit sa tingin mo ginagawa ito ng mga Pilipino? Nag-isip siya, kultura po. Ang paggalang, respect, sa mga matatanda, ito ay nasa dugo na. Hindi ako sumagot. Nagdududa pa rin ako. Nang hapong iyon, naglakad ako sa istasyon, nag-interview ng mga random na tao. Ang una, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, magbigay daan sa upuan. Normal po yan. Nakita ang matanda, tumayo. Ang dahilan, malasakit po. Naguluhan ako, malasakit? Ang pangalawa, isang binata. Turo po ng magulang, magbigay galang sa matanda, magbigay ng upuan. Ang pangatlo, isang matandang lalaki. Noong kabataan namin, ginagawa na namin yan, simula bata pa. Pare-pareho ang sagot ng lahat. Hindi dahil sa karatula, hindi dahil sa kamera. Nagsimula akong manginig. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel, binuksan ang mga lumang balita-balita tungkol sa Pilipinas, traffic, mga protesta, mga turistang naloko. Inulat ko na yan dati. Sinabi ko na, Pilipinas maganda, pero magulo. Ngayon, nakaramdam ako ng pagkakamali. Tinawagan ko ang asawa ko, kinuwento sa kanya. Tanong niya, James, nagbago ka ba? Tumahimik ako. Hindi pa. Pero ang mga pader sa puso ko ay nagsisimula ng gumuho. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Nanaginip ako ng tren sa London, siksikan. Ang lola ay nakatayo, walang tumatayo. At bigla, tumayo ako, nagbigay ng tango. Sumunod ang lahat. Nagising ako, pawisan. Ang orasan ay 10 p.m. Bukas, susubukan kong magbigay ng upuan. Patutunayan ko kung nakakahawa ba ito. Hindi ko alam. Ngunit ang puso ko ay nagsisimula ng bumukas. Ang tunog ng tren ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, tila isang imbitasyon para lumabas ako sa comfort zone ko. Nagdududa pa rin ako, ngunit ang pagdududa ay nagsisimula ng maging pag-uusisa at pag-unawa. Unti-unting hinihila ako ng Pilipinas. Hindi pa ako handang sumuko, ngunit alam ko, nagsisimula pa lang ang laban sa loob ko.
Kinabukasan, nagising ako na may hindi maipaliwanag na kaba. Mainit pa rin ang kape sa hotel. Hinihigop ko ng dahan-dahan, tinitingnan ang view ng siyudad matatayog na gusali na kahalili ng mga lumang simbahan. Nagsuot ako ng simpleng polo shirt at jeans. Ngayon, sasakay ulit ako ng tren. Ngunit ngayon, hindi para kumuha ng video, para subukan ko mismo. Nakarating ako sa istasyon ng Taft sa ganap na 8 a.m. rush hour. Siksikan ang mga tao, mahaba ang pila sa pasukan, ngunit ang lahat ay nakatayo ng tuwid. Walang sumisingit. Nakakapit ako sa rail. Dumating ang tren, bumukas ang pinto. Bumaba ang mga tao, umakyat ang mga tao. Tumayo ako sa gitna naghahanap. May isang lolo na nakatayo malapit sa akin. Mga 60 anyos. May dalang malaking bag. Mukhang pagod. Nag-atubili ako. Sa London, hindi ko yan ginawa. Pero dito, huminga ako ng malalim, tumayo, nagbigay ng maliit na tango. "Please take a seat, lolo," ang sabi ko, Taglish. Ngumiti ng malawak ang lolo, nagbigay ng tango bilang tugon. "Salamat, anak." Umupo siya. At bigla, isang babae ang tumayo para sa isang bata. Isa pang binata ang nagbigay ng upuan sa isang buntis. Kumalat pa rin ang alon. Nakatayo ako, tulala, mga ngiti sa paligid. Walang tumingin sa akin ng kakaiba. Para bang normal lang yan. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Pagbalik sa hotel, sumulat ako ng note. Totoo ito, nakakahawa ito. Nang hapong iyon, nakipag-ugnayan ako sa isang lokal na team, isang dalaga na nagngangalang Nida, isang freelance reporter. Dinala niya ako para mag-interview. Ang una, Intramuros, ang walled city. Ngunit sa daan, traffic. Sumakay ako sa likod ng tricycle niya. Mahaba ang traffic, ngunit walang busina. Ngumiti ang mga driver sa isa't isa. Sabi ni Nida, may traffic sa Maynila pero hindi sa puso. Tumawa ako, pero sa loob-loob ko, naisip ko, masyadong huli. Nakarating kami sa Intramuros. Nakakamangha ang kagandahan, San Agustin Church. Maraming turista, ngunit ang lahat ay tahimik na nagdarasal. Nagtanong ako sa tour guide, bakit ganito ang paggalang ng mga Pilipino? Sumagot siya, relihiyon po. Ang Katolisismo ay nagtuturo ng pagmamahal sa kapwa. Tumango ako, ngunit nagdududa pa rin. Nang gabing iyon, pumunta kami sa night market. Ang amoy ng street food ay masarap. Kumain ako ng maanghang na lapas bachoy hanggang sa lumuha ako, ngunit nakangiti. Tanong ni Nida, gusto mo ba? Gusto ko. Nang gabing iyon, in-upload ko ang video na kinunan ko sa tren, may caption. Sinubukan ko. Totoo. Dumagsa ang likes. Ngunit mayroon ding negatibong komento. Reporter ng BBC, binili na. Binayaran siya ng Pilipinas. Nagalit ako. Ngunit pagkatapos, mensahe mula sa boss. James, napakahusay, ngunit mag-ingat sa ratings. Babagsak dahil sa mga lumang negatibong balita. Alam ko, bukas, makakaharap ako ng isang turning point. Hindi ko pa alam, ngunit ang pagdududa ay nagsisimula ng maging pagmamahal unti-unti. Ang tunog ng tren ay umalingaw-ngaw, ngunit ngayon, ito ay isang himig sa puso ko. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga notification sa phone. Puno ang screen ng mga komento. Pinuri ako ng ilan. James, binuksan mo ang puso mo. Ngunit karamihan ay negatibo. Reporter na British, nagbenta sa Pilipinas. Ang mga lumang video mo ay nagsasabing Pilipinas ay magulo. Bakit ka nagbago? Nag-click ako sa lumang link ang balita na inulat ko. Maynila na lubog sa baha, pagbagsak ng public system, mga protesta na sumasara sa mga kalsada, mga turistang stranded. Sinabi ko na, Pilipinas maganda sa harapan, kaguluhan sa likod. Ngayon, sinampal ako ng mga salitang yon. Tinawagan ko ang boss ko. Kailangan kong gumawa ng isang seryosong documentary. Tumahimik siya. James, babagsak ang ratings kung gagawin mong masyadong maganda ang Pilipinas. Hindi maniniwala ang mga manonood. Iginiit ko, hayaan mo akong patunayan. Nang hapong iyon, dinala ako ni Nida sa isang paaralan sa labas ng siyudad. Paaralan ng gobyerno, lumang gusali, ngunit nakangiti ang mga bata. Nagtuturo ang mga guro tungkol sa malasakit. Ang mga bata ay tumatayo, nagbibigay ng upuan sa isa't isa sa klase. Nagtanong ako sa guro,
Paano ninyo tinuturuan ang mga bata? Ngumiti siya. Simula bata, pagmamano sa guro, pagmamano sa magulang, magbigay ng upuan sa kaibigan, turo ng pagmamahal sa kapwa. Isang bata ang nagtaas ng kamay. Nag-share po ako ng upuan sa kaibigan ko araw-araw dahil turo ng Katolisismo. Nag-video ako habang inaawit ng mga bata ang national anthem at ang mga awit ng bayan. Uminit ang puso ko. Ngunit ng gabing iyon, masamang balita ang dumating. Inilantad ang video ko. May nag-edit ng mga lumang balita ko. Inihambing. James Harrison, nagbago ng panig dahil sa pera ng Pilipinas. Sumabog ang social media, boycott BBC. Tumawag ang boss. James, bumalik ka sa London ngayon din. Mag-interview ka online at sabihin mong naloko ka. Tumanggi ako. Hindi. Mananatili ako para patunayan. Nang gabing iyon, naglakad ako mag-isa sa Chinatown, Binondo, Chinese-Filipino food. Nakangiti ang mga tindera. Bumili ako ng siopaw, kumain sa gilid ng kalsada. May isang lola na nakatayo, kumakain. Tumayo ako, binigay ang upuan. Nagbigay siya ng tango. Salamat anak. Ngumiti ako, ngunit mabigat ang loob ko. Bukas, interview ko ang isang Filipino culture expert, si Dr. Santos, isang university professor. Nagkita kami sa isang cafe malapit sa simbahan. Sa daan, umulan ng malakas. Traffic, ngunit naghintay ang taxi driver, hindi nagreklamo. Nagtanong ako, bakit hindi ka galit? Ngumiti siya. Ano ang mapapala ko sa galit, sir? Mas mabuti ang ngiti. Tumahimik ako. Nakarating sa cafe. Ngumiti si Dr. Santos, nagbigay ng tango. Nag-usap kami. Saan nagmula ang kultura ng pagbibigay ng upuan? Paliwanag niya. Pagmamalasakit at paggalang ng Filipino. Ang tango ay paggalang. Ang pagbibigay ng upuan ay pagbabahagi. Nagtanong ako, bakit hindi ko ito nakikita sa balita? Tumawa siya. Ipinagbibili ng balita ang kaguluhan. Ngunit ang totoong buhay ay tahimik. Nag-record ako. Nang gabing iyon, isinulat ko ang script ng documentary. Ngunit mensahe mula sa asawa ko. James, galit ang mga manonood ng BBC. Sinasabi nilang kinalimutan mo ang pinagmulan mo. Sumagot ako, hinahanap ko na. Nang gabing iyon, masama ang panaginip ko. Nakita ko ang sarili ko sa London tren, siksikan ang mga tao, nakatayo ang lola, hindi ako tumayo, at nagtawanan ang lahat sa akin. Nagising ako, pawisan. Alam kong darating ang krisis. Hindi lang ratings, kundi sa puso ko. Ang mga pader ay guguho. Kailangan kong pumili sa pagitan ng lumang katotohanan at bagong katotohanan. Ang tunog ng ulan ay umalingaw-ngaw, tila luha ng pag-unawa na umaagos. Hindi pa ako handa, ngunit alam ko, darating ang pagbabago, unti-unti. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng ulan na tumatama sa salamin. Hindi tumitigil sa pag-vibrate ang phone. Email mula sa BBC. James, bumalik ka sa London sa loob ng 24 oras o suspendido ka. Tumawag ang boss. James, sinisira mo ang karera mo. Sa tingin ng mga manonood, binili ka. Ang mga lumang balita mo ay hinukay. Tinawag mong Pilipinas na bansa ng kaguluhan. Ngayon, babaguhin mo? Tumahimik ako. Ang tunog ng ulan ay umalingaw-ngaw. Sumagot ako, tapusin ko muna ang documentary. Nagalit siya, hindi. Kailangan mong bumalik ngayon din at magbigay ng statement na hindi naiintindihan ang video. Pinatay ko ang tawag. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko ang social media. James Harrison is paid ang nag-trending. Mga komento na nang iinsulto. Reporter na nagbebenta ng bayan. Magkano ang binayad ng Pilipinas? Pinatay ko ang phone, umalis sa hotel. Umulan pa rin. Tumawag ako ng taxi para hanapin ulit si Dr. Santos. Naghihintay siya sa cafe, basang-basa ng ulan, ngunit nakangiti, nagbigay ng tango. Ano po ang nangyari? Kinuwento ko sa kanya krisis sa karera, lumang balita, kaguluhan sa loob ko. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos, nagsalita siya. Nakita mo lang ang madilim na bahagi dahil ang balita ay nagbebenta ng madilim na bahagi. Ngunit ang maliwanag na bahagi ay naroon araw-araw sa tren, sa palengke, sa ngiti. Nagtanong ako, at ano ang gagawin ko? Ngumiti siya. Tingnan mo ng sarili mong mga mata. Damhin mo. Dinala niya ako sa isang masikip na komunidad sa Tondo Slum area.
Lumang mga bahay na kahoy, makipot na kalsada. Tumakbo ang mga bata, umulan, ngunit ang lahat ay nakangiti. May isang lola na nagtitinda ng sinigang. Bumili ako. Nagbigay siya ng marami. Kumain ka pa anak. Nagtanong ako, bakit kayo nakangiti kahit mahirap? Sumagot siya, mayroon akong makakain, may mga kapitbahay. Sapat na. Naluha ako. Nang hapong iyon, pumunta kami sa isang ospital ng gobyerno. Maraming pasyente, ngunit ang mga doktor ay nakangiti. Ang mga nurse ay nagtutulungan. Nakita ko ang isang batang may sakit, niyakap ng ina. Libre ang check-up. Nag-video ako, ngunit mabigat ang loob ko. Nang gabing iyon, dumating ang malaking balita. Nagbigay ng statement ang BBC. James Harrison, suspendido pansamantala dahil sa conflicting content. Sumabog ang social media. Naging villain ako. Tinawagan ko ang asawa ko. Umiyak siya, James, bumalik ka na. Sumagot ako, sandali lang. Nang gabing iyon, naglakad ako mag-isa. Huminto ang ulan. Puno ng bituin ang langit. Sumakay ako ng tren. Kaunti lang ang tao. May isang lolo na nakatayo. Tumayo ako, nagbigay ng upuan. Nagbigay siya ng tango. Salamat, anak. Pagkatapos, nagsalita siya. Mukha kang malungkot. Ano ang nangyari? Kinuwento ko sa kanya. Ngumiti siya. Anak, malaki ang mundo, ngunit maliit ang puso ng tao. Buksan mo ang puso mo at magiging maayos ang lahat. Umiyak ako. Pagbalik sa hotel, sinulat ko ang script ng documentary mula sa pagdududa patungo sa pag-unawa. Nagpasya ako. Bukas, haharapin ko ang krisis ng may katotohanan, hindi kasinungalingan. Ang tunog ng tren ay umalingaw-ngaw, ngunit ngayon, ito ay tunog ng pag-asa. Darating ang krisis, ngunit handa ako dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang malasakit ay nananaig sa lahat, maging sa pinakamataas na pader sa loob ko. Sa umaga ng krisis, nagising ako sa katok sa pinto. Nakatayo si Nida sa harap ng kwarto, seryoso ang mukha. James, may malaking balita. Interview ka ng BBC ng live mula sa London. Sabi nila, kung hindi ka babalik, sisibakin ka nila. Huminga ako ng malalim, ayusin mo. Nagkita kami sa cafe malapit sa simbahan para sa online interview. Nakaupo si Dr. Santos sa tabi. Nakaset up ang camera, bukas ang screen. Ang anchor ng BBC ay may malamig na mukha. James, inaakusahan ka na binili dahil sa mga lumang video mo. Tinawag mong Pilipinas na kaguluhan. Bakit ka nagbago? Umamin ka, naloko ka. Tahimik ang kwarto. Tiningnan ko ang camera, huminga ng malalim. Oo, nagkamali ako. Nakita ko lang ang mga negatibong balita baha, scam sa turista. Inulat ko yon dahil yan ang nagbebenta. Ngunit dito, nakita ko ang katotohanan. Pagbibigay ng upuan sa tren hindi batas, kundi mula sa puso, nakangiti ang mahihirap na komunidad. Libreng check-up ng mga doktor dahil sa malasakit, pumutol ang anchor. Patunayan mo. Hindi lang salita. Binuksan ko ang video na kinunan ko araw-araw mga bata na nagbibigay sa lola na nagtitinda ng pagkain, ang lolo sa tren. Nagsalita si Dr. Santos. Kultura namin ang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Hindi kami perpekto. May problema, ngunit ang puso ng tao ang aming lakas. Tumahimik ang anchor. Umalingaw-ngaw ang live comments online. James is telling the truth. Ngunit tumawag ang boss. James, sinibak ka na. Tumalon ang ratings, ngunit hindi pumayag ang board. Ngumiti ako, salamat. Hindi ko na kailangan ang trabahong yan, pinatay ko ang tawag. Ngumiti si Nida, congrats. Nang hapong iyon, pumunta ako sa paliparan, ngunit hindi ako bumalik sa London. Lumipad ako patungong Baguio City para hanapin ang lolo sa tren. Nakita ko siya sa isang simbahan, nagbigay siya ng tango. Dumating ka na anak. Yumukod ako. Kinuwento ko ang nangyari. Ngumiti siya. Naunawaan mo na anak, ang malasakit ay hindi salita, kundi gawa. Nang gabing iyon, sumulat ako ng resignation letter, ipinadala sa BBC, natagpuan ko ang katotohanan. Tinuruan ako ng Pilipinas na ang malasakit ay nananaig sa lahat. Nang gabing iyon, in-upload ko ang buong documentary, 30 minuto, mula sa pagdududa patungo sa pag-unawa. Milyon ang views. Mga komento. Salamat James.
Kailangan ito ng mundo. Nagwakas ang krisis ng may tagumpay hindi akin, kundi ng katotohanan. Tumayo ako sa paliparan, tiningnan ang mga eroplano hindi para bumalik, kundi para magsimula ng bago sa lupain ng Pilipinas. Ang tunog ng eroplano ay umalingaw-ngaw, tila tunog ng puso na bumukas. Kaguluhan ang dumating, ngunit ang malasakit ang nag-angat sa akin unti-unti. Handa ako para sa tunay na pagkamulat. Kinabukasan sa Baguio, nagising ako sa tunog ng kampana ng simbahan. Malamig ang hangin, napapaligiran ng bundok. Tumayo ako sa balkoni ng maliit na resort, tiningnan ang pagsikat ng araw. Alam ko na, tapos na ang krisis, ngunit nagsisimula pa lang ang biyahe. Binuksan ko ang phone, malaking balita, James Harrison, nagbitiw sa BBC. Ang documentary tungkol sa Pilipinas, lumampas sa 10 milyong views. Mga komento, matapang siya, nagbago ang mundo dahil sa kanya. Tumawag ang asawa ko. James, proud ako. Kailan ka babalik? Sumagot ako, sandali lang. Naghahanap ako ng bagong bahay. Tumawa ako, tumawa rin siya. Nang hapong iyon, pumunta ako sa bahay ng lolo, bahay na kahoy malapit sa simbahan. Nakaupo siya, umiinom ng tsa, nagbigay ng tango. Dumating ka na, anak. Yumukod ako. Salamat po sa pagturo sa akin. Ngumiti siya. Hindi ako ang nagturo, kundi ang lupaing ito. Nag-usap kami ng matagal. Kinuwento niya. Noong bata ako, mahirap kami, pero naghahati ng pagkain ng mga kapitbahay. Malasakit ang buhay. Naluha ako sa pakikinig. Nang gabing iyon, naglakad ako sa palengke, bumili ng mga souvenir. Abaca products, silverware. Naisip ko, ito ang universal truth. Ang malasakit ay hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng tao, kung bubuksan lang ang puso. Nang gabing iyon, sumulat ako ng article. Mula London patungong Maynila, mula pagdududa patungong pagmamahal. In-upload ko. Tumalon ang shares. Nagpasya ako. Mananatili ako sa Pilipinas. Gagawa ng mga independent documentary, ikukuwento ang mga magagandang bagay. Bukas, babalik ako sa Maynila, magsisimula ng bagong buhay. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw, tila isang basbas. Ngumiti ako, puno ang puso ko. Nagsisimula pa lang ang pagkamulat at napakaganda. Muling lumapag ang eroplano sa Naya, ngunit ngayon, hindi na ako reporter na nagdududa. Ako si James na bago. Kinaladkad ko ang maliit na maleta. Walang malaking kamera, phone lang at pusong nakabukas. Sinalubong ako ni Nida, nakangiti ng malawak, nagbigay ng tango. Welcome back, sir. Nagbigay ako ng tango bilang tugon. Sumakay kami ng kotse, patungong Taft. Nag-upa ako ng maliit na kwarto, may view ng tren. Tuwing umaga, sumasakay ako ng MRT, nagbibigay ng upuan, ngumingiti sa mga estranghero. Naging ugali ko na. Nang hapong iyon, pinuntahan ko, si Takashi. Nagbakasyon ulit siya. Nagkape kami. Sabi niya, ang video ko ay nagbago ng kaunti sa mundo. Ngumiti ako, nagbago nito ang buong pagkatao ko. Naglakad kami sa palengke, kumain ng street food. Naisip ko, ito ang buhay simple, ngunit puno. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang asawa ko, pumunta ka sa Pilipinas, gumawa tayo ng bagong bahay. Pumayag siya, hihintayin mo ako. Nang gabing iyon, isinulat ko ang plan ng documentary series, Kindness Worldwide. Magsisimula sa Pilipinas, pagkatapos ay pupunta sa iba pang lugar. In-upload ko ang teaser, tumalon ang views. Mensahe mula sa isang batang British. Salamat, Mr. James. Magbibigay na ako ng upuan sa London. Umiyak ako. Ang universal truth, ang malasakit ay kumakalat, tila alon sa MRT. Bukas, magsisimula na akong mag-shoot ng totoong buhay, totoong tao, totoong puso. Ang tunog ng tren ay umalingaw-ngaw, ngunit ngayon, ito ay himig ng pagsisimula. Handa ako para sa bagong kabanata sa lupaing nagturo sa akin na mahalin ulit ang tao. Puno ang puso ko ng pag-asang hindi kumukupas. Lumipas ang taon, nakatayo ako sa istasyon ng Taft ulit. Ngunit ngayon, hindi ako nag-iisa. Hawak ni Sarah, ang asawa ko, ang kamay ko. Ang anak naming si Ethan, 7 taong gulang, ay may hawak na Carabao toy, nakangiti ng malawak. Daddy, I'll give my seat to the Lola, sabi niya. Yumukod ako
at niyakap siya. Magaling, anak. Dumating ang tren, siksikan. Ngunit tumayo kami, nagbigay ng upuan sa isang lola. Nagbigay siya ng tango. Salamat po. Kumalat ang alon ng malasakit tulad ng unang araw. Tumingin ako sa paligid. Nagvi-video si Nida. Ang documentary series ko, Kindness Worldwide, inere na ang unang episode. Bumabaha ang views. Nagsimula nang magbigay ng upuan ang mundo sa London, New York, Tokyo. Nakakuha ako ng liham mula sa isang batang British. Salamat, James. Nagbago na ang London Underground. Ngumiti ako. Universal truth, ang malasakit ay hindi lang salita, kundi gawaing nagbabago sa mundo. Nang hapong iyon, bumalik kami sa maliit naming bahay na kahoy sa labas ng syudad. May vegetable garden. Nagtanim si Sarah ng mga gulay. Naglaro si Ethan kasama ng mga kapitbahay. Sumulat ako ng libro. Mula sa mga pader patungo sa alon ng malasakit. Bestseller ito. Nagbigay ako ng mga lecture sa mga paaralan, universidad. Kinuwento ko ang tungkol sa Pilipinas na nagturo sa akin na ang kadakilaan ay nasa maliliit na bagay, ang ngiti, ang tango, ang pagbibigay ng upuan. Naluha ang mga nakikinig. Nang gabing iyon, umupo kami ng pamilya ko sa gilid ng ilog Pasig. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng kulay ginto. Tanong ni Sarah, nagsisisi ka ba na nagbitiw ka sa BBC? Umiling ako. Hindi. Nakahanap ako ng bagong propesyon, pagkukuwento ng mga totoong kuwento ng puso. Tumakbo si Ethan. Daddy, gusto kong maging katulad mo. Magkuwento ng magagandang bagay. Niyakap ko siya. Oo, anak. Nang gabing iyon, in-upload ko ang huling video. Nakatayo ako sa MRT, nagbibigay ng upuan at nagsalita sa kamera. 30 segundo ang nagpabago sa akin. Nagpabago sa mundo. Salamat, Pilipinas! Salamat sa lahat ng nagbukas ng puso. Tumalon ang views, kindness wave. Pinatay ko ang kamera, tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila sa gabi, kumikislap ang mga ilaw. Nagbigay ako ng tango sa loob ko. Salamat, buhay. Mula sa reporter na nagdududa, naging storyteller ako ng malasakit, at ito ang tunay na himala hindi lang sa tren, kundi sa bawat pusong nakabukas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng tren ay umalingaw-ngaw, ngunit ngayon ito ay tunog ng walang katapusang pagsisimula.